Hello, Sisi Loves! Good morning! Bumili nga pala ako ng Orion Alpha para sa headlights. Nung kasing pumunta kami ng MOA, gabi na kami umuwi nun. Naku, bulag pala yung sasakyan ko. At hindi ko talaga alam, pinara lang kami ng mga enforcer or mga pulis yata sila. Actually, nung galing kami sa MOA, talagang nagkandaligo kami. Muntik na nga kami mapunta ng airport. Instead na sa Quiapo, Manila kami pumunta. Buti na lang talaga pinara ko ng enforcer that time. Kasi kung hindi ko talaga malalaman na bulag pala yung sasakyan ko. Kaya naman, nababila ko ng Orion Alpha. Wow. Pina-PMS na rin namin, sabi ni Daddy Alfred. Nirereklamo ko kasi sa kanya. Parang may naririnig ako pag nagbabrake ako. Kaya ipalinis ko na daw yung mga preno. At ipacheck ko na din daw yung makina. Pangalawang beses ko na magpa-home service dito kay sir. Dapat talaga may schedule ka na nagpapalinis ka ng brake. Dahil importante yan. For our safety na din. At syempre, itong service ko na to, katuwang ko yan sa trabaho. Kaya naman hindi natin siya dapat pabayaan. Dalawa nga silang magkasama dyan. Habang nililinis yung brake, ay si sir naman ay dito sa makina. Sobrang kapal ang alikabok ng aking sasakyan. Di ko kasi na-check at napupunasan. Siguro once a month ko lang yan buksan. Pag meron akong long drive, yung pupunta ng Nueva Ecija, kaya sumobrang kapal ng alikabok. Kasama sa package yung clean ng throttle, check all fluids, check ng drive belts, check ng spark plug, kung palitin na or pwede pang gamitin, cleaning ng air filter, i-check ang brake pads at brake shoe, i-check niya na din lahat ng shocks and suspension, engine wash, at full system scan. May scanner si sir, Wow. kaya madedetect niya kung ano sira ng sasakyan mo. At sa part naman na to ay naglalagay na siya ng grasa. Marami ng parts ng sasakyan na hindi ko talaga alam. Gamit lang ako ng gamit. At sabi nga ni Daddy Alfred, dapat alam ko daw kung paano maglagay ng gulong para in case na ma-flat ako, ay marunong ako magpalit. Well, anyway, alam ko naman yung procedure. Hindi ko pa lang talaga nagagawa. At ayoko naman maplatan sa gitna ng kawalan. Pag nagdadrive nga ako mag-isa, iniisip ko kung paano kaya pag nangyari sa akin yun. Tapos halos walang dumadaan. Sana lang talaga may signal pag nangyari yun. Dahil kung wala, naku, lagot na. Well, anyway, lahat naman yata ng lady driver, ganun ang iniisip. Alam niyo yun, yung ang daming what if. Minsan pa nga, paano pag may nabangga ako? Ay naku, ang negative ng mga iniisip ko. Pero sa totoo lang, dapat talaga alam natin kung anong pwede natin gawin. Pag nangyayari yung mga bagay na ganun, lalo na sa part ko, yung asawa ko wala dito sa Pilipinas. Talagang doble ingat ako kasi malayo siya. Well, anyway, malapit naman na siyang dumating, kaya magkakaroon na rin ako ng driver. Sana lang talaga masipag mag-drive si Daddy Alfred. Sa part nga nito ay nag-engine wash na si sir. Ganito palang ginagawa pag engine wash. Literal na iwa-wash ang makina. As in, tinututukan niya ng tubig. First time ko lang kasi magpaganito. At tinanong ko nga siya kung okay lang ba yung ganyan. At oo naman daw. Sabi ni sir, ginagawa din daw nila yan kahit sa kasa. Mas malakas pa nga daw yung pressure ng tubig nila doon. Kung di nyo pala natanong, nagtrabaho nga pala daw yan si sir sa kasa ng Suzuki. Kaya naman kabisado niya ang mga Suzuki na sasakyan. Pwede rin pala mabasa yung makina nito. Pag ako kasi nagbukas, ingat na ingat ko mabasa yan. Pag nagsasalin ako ng tubig sa panlinis ng windshield, lalo na yung dati kong sasakyan, yung Suzuki Celerio, nakaka-worried din kasi dahil baka may umilaw sa dashboard. Pag may umilaw kasi, naku, matakot ka na dahil malaking gastusin yun. Mataas din kasi ang maintenance ng sasakyan. Pag nagkakaroon ng sira, mababa ang 5,000 sa parts ng mga kotse. Kaya naman pag may sasakyan ka, dapat talaga meron kang pang maintenance nito. Para ka ring may alagang baby, binabaran nga niya to ng sabon at pagkatapos nun, ay binrush niya ng maingat yung mga parts ng makina. At dito nga ay binanlawan niya na. Pagkatapos ng banlawan ay binlower naman niya. Pinatuyo niya ng maigi yung mga parts na ito. Lalo na daw sa mga wirings. Sabi ko nga sa kanya, ay bahala ka sir, basta pag may umilaw sa dashboard ay ayusin mo. At sabi naman ni sir, ay sige ma'am, relax ka lang dyan. Akong bahala sa sasakyan mo. Sa part nga na to, ay tinignan ko at sobrang linis na ng makina ng sasakyan ko. Binalik na din yung cover ng air filter. At ayan na ang result. Grabe, ang linis na niya. Sana lang talaga walang mag-alarm dyan. Chinek niya na din pala yung battery at bumili kami ng cover ng oil. Saka dinagdagan na ng kulan. Medyo mababa na daw kasi yung level kaya dagdagan ko daw. At sa part nga na to ay nilalagay na yung Orion headlights. Pwede na ulit kami umuwi ng gabi. Kung kaya ang susunod naming gala, abangan nyo yan ha. Kung Suzuki nga pala ang sasakyan mo at gusto mo rin magpa-PMS, kontakin nyo lang ang Marshop Auto Works. Magaling naman si sir magmekaniko at talagang alam niya yung mga bagay-bagay yan sa makina ng sasakyan, especially Suzuki. Dito nga ay nag-drive test na kami at dumaan na din kami dito sa M Auto Supply. Malapit lang to sa McDonald's, katabi ng mga hardware at bakery. Bibili kami ng rubber ng cover ng oil ko at saka ng coolant kasi kulang na nga daw. Nung nag-drive test nga ako ay sabi ko, naku sir, ang sarap na ulit i-drive. Pwede na ulit ibiyahe pa na may Ecija. Taga dun kasi talaga ako. Napangasawa ko lang si Daddy Alfred kaya dito ako nakatira sa Teresa Rizal. At ayan na nga,
Mahigpit na yung lagayan ng oil. Kailangan ko daw kasing lagyan yun dahil maluwag na. Meron daw kasing client si sir dati. Umaandar yung sasakyan tapos biglang nabuksan yung oil niya. At grabe, nagkalat ang langis sa buong makina ng sasakyan. Kaya kung maluwag yung cover ng langis mo, bilhan mo na ng rubber. Kesa naman magka-problema pa buong sasakyan mo. Mahirap na pag nangyari yun. At ayan na, nilagyan na ng coolant. Dalhin ko lang daw yung coolant na yan palagi, lalo na pag may long drive ako. Yun lang. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Ingat! See you again sa next vlog.